Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati, sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin, lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos, tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano ang akala ninyo?
Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang sila'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. At patuloy po tayo nagdadasal, patuloy po tayo nananalangin, hindi lang po para sa ating pamilya, hindi lang po para sa ating sarili, kundi pati na rin po sa buong mundo na patuloy pong nakakaranas ng pandemic na ito, ng hindi magandang kalagayan, ng mga nagkakasakit, no? At marami din pong nangangamatay na ating mga kapatid. At bagamat tayo nasa gitna ng epidemya na ito na para bang hindi natin naiintindihan, maganda hong balikan din natin yung ating mga pagbasa, balikan natin yung salita ng Diyos, nang sa gayon makita rin ho natin kung paano kumikilos at paano tayo ginagabayan ng Diyos sa mga sandaling ito. At alam ho natin yung karanasan na hindi makakilos, no? Siguro may iba sa atin o alam natin yung karanasan ng ma-quarantine, no? Hindi makakilos, hindi makalabas ng bahay, wala yung mga usual na ginagawa natin. Tigil ang buong mundo, tigil, no? Marinig natin ang mga business sector na medyo hindi maganda ang market, no? Yung ginagawa natin na kadalasan, kung tayo ba'y namamasyal, tayo nagtatrabaho, tigil din, no? At alam natin na hindi ganun kadali, no? Kumbaga yung nakasanayan natin ay para bang tatanggalin sa atin. Hindi natin sinasabi na hindi importante yung mga bagay na iyon, pero minsan mas nakikita natin ngayon, mas napahalagahan natin yung mga bagay na iyon kaysa sa mga mas importanteng bagay. At yun ho yung pinapaalaala din sa atin nung ating unang pagbasa, no? Yung paalaala ng Diyos sa bayan ng Israel, no? Ano ba yung naging tipanan natin? Ano ba yung naging kasunduan natin? Ano ba yung naging pangako natin sa isa't isa? At yun yung nakakalimutan ng bayan ng Israel, no? Marami silang sinambang Diyos-Diyosan, marami silang sinambang mga ibang pananampalataya, iba yung kanilang pinanaligan, yung kanilang pananampalataya, iba yung pinagkatiwalaan nilang mga Diyos. At naisantabi yung Diyos na nagpakilala sa kanila ng kanyang kapangyarihan, yung Diyos na nagdigtas sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Ehipsyo. At siguro ito rin yung magandang paalaala para sa atin. Ano rin ba yung mga pumigil sa atin o ano ba yung mga kumulong sa atin na para bang nawala tayo dun sa pag-focus natin, sa pagtingin natin sa Diyos? Ngayong panahon ng Kwaresma, siguro nagsimula tayo ng panahon ng Kwaresma, nag-isip din tayo, ano ba yung pwedeng sakripisyo kong gawin? No? Ano ba yung pwede kong bitawan? Nang sa gayon ay malihis ulit yung aking atensyon at maibaling ko ulit sa Diyos. Hindi natin inaasahan na mapupunta tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi natin inaasahan na lahat titigil, na lahat mapuputol yung nakasanayan nating gawain. At para bang tayo napilitan na bitawan yung sa tingin natin ay mga importante. Pero ngayon, ano ba yung nakikita natin na pwede nating panghawakan? Yung mga bagay na naisantabi natin dahil sa tingin natin ay may kailangan akong pangkapitan na mas importante. Nakikita ba natin yung presensya ng Diyos sa ating mga tahanan? Naaalaala ba natin kung gaano natin pwedeng mapatibay pa yung ating mga pamilya ngayong tayo nagkakatipon-tipon sa loob ng isang bubong? Ngayong mas maraming oras na magkasama-sama at magkausap-usap, nandiyan ba yung puso natin upang maipaabot at maparamdam sa ating mga kapamilya? At lalong-lalo na sa mga sandaling ito, mas naaalaala ba natin o mas napagbibigyan natin ng panahon ang magdasal sa Diyos? Siguro hindi natin, o baka mamaya naisantabi din natin yung pagsisimba, naisantabi natin yung pagpunta sa simbahan. Pero ngayon, na ultimong pagpunta sa simbahan ay para bang hindi natin pwedeng gawin. Pero alalahanin din natin na yung ating mga tahanan ay yan ang maliit na simbahan na pwede nating pangatawanan o pwede nating palakihin, pwede nating palaguin para sa ating pamilya. Palalimin yung ating pananampalataya. Pakita natin at patatagin natin yung ugnayan natin kay Jesus sa pamamagitan ng ating pamilya. At yun din yung pinapaalaala sa atin ng ating ebanghelyo. No?
Maaaring nabitawan natin yung ibang mga bagay, nabitawan natin yung tingin natin ay mga importante, at kung nabitawan natin yung mga bagay na iyon, isa lang ang patutunguhan natin. Isa lang yung pupuntahan natin, at yung pagbalik natin kay Jesus. Pagbalik natin sa Diyos. Hindi ko alam kung napanood ninyo o baka nabalitaan nyo sa social media, no, yung nag-bless ang ating mahal na Santo Papa, no, yung kanyang Urbi et Orbi blessing, no. At yung larawan na binibless ni Pope Francis yung isang bakanting St. Peter's Square ay napakalakas, no? At yung blessing na yon ay pinapaalaala niya, hindi lang ito para sa mga nandito na malalapit, pero binabasbasan niya ang buong mundo. Binabasbasan niya ang buong mundo. Binabasbasan ni Jesus ang buong mundo. Dahil hindi lang siya basta nag-blessing, pero ginamit niya ang Santissimo Sacramento para basbasan ang buong mundo. At dun sa pang mga nanonood, merong isang babae na nagkomento. Sabi niya, matagal na akong nagdududa sa Diyos, no? Matagal ko nang pinagdududahan ng Diyos. I have been an agnostic all my life, no? Para bang hindi ko basta pinaniniwalaan ng Diyos. At sabi lang niya, pero hindi ko alam, nandito ako ngayon, nagdadasal, umiiyak, at humihiling ng panalangin, at humihiling kay Jesus. Matapos na sana ito. Kung may mga binitawan tayo sa mga pagkakataong ito, kung meron tayong kung pakiramdam natin para bang may inalis sa atin ng puwersahan, may pagkakataon tayong tingnan muli ano ba yung mga mas importanteng bagay na naisantabi na natin, na maaari nating panghawakan ngayon dahil tanging ito lang yung mapanghahawakan natin. Narinig po natin ang salita ng Diyos. Tayo na po ang bahalang kumilos.